Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel. This is Lloyd of Ugarte Cars Manila. So today, ipapakita ko sa inyo yung mga halimbawa, no, yung mga scenario kung bakit used cars ang dapat napiliin mo sa pagbili ng sasakyan. Okay, bibigyan ko kayo ng mga 6 simple steps, no, na dapat nyong i-check. Number 1, value for money. Yan. Number 2, meron din tayong tinatawag na humanap kayo ng reliable car dealer. Number 3, vehicle history reports. Number 4, nandito po yung ating mga favorable financing terms and computations para sa mga gusto mag-loan ng used car. Number 5, we accept trade-in. Ayan po yung may mga old car, gusto nyo magpalit, pwede po dito sa amin. And number 6, you can drive a better car here at Used Cars, Ugarte Cars Manila dahil napakaraming options kung meron kang certain budget. Okay, so samahan nyo ako, explain ko sa inyo isa-isa yon yung mga sinabi ko. Magsimula na tayo dun sa number 1. Ayan, bakit tinawag na save a lot of money, no, pagka bumili ka ng used car. Ayan, bibigyan ko kayo ng halimbawa guys. Nasa likod ko ngayon is a 2023 Jetour Dashing, no? So almost brand new siya. 2,000 kilometers lang ang tinakbo. Ayan, check po natin. 2,000 kilometers. Ang value po nito is 1,098,000. Ayan, 1,098,000. Yung 1,098,000 na yon, pag pumunta ka sa kasa, ang brand new price po nito, kung di ako nagkakamali, is 1.355 or 75 ata. Guys, 1.375 or 55. Correct me, mga taga-Jetour, no? So, meron siyang difference na more than 200,000. Ayan, more than 200,000. Kung ikaw, meron kang budget for 1.3 million, di ba? Di ba mas mainam kung makakasave ka ng 200,000? It's up to you to decide. Isa pa kagandahan dito guys, sa bakit save a lot of money, meron nang sumalo ng depreciation value nung sasakyan, which is the first owner. Yun. Pagka ikaw yung first owner, automatic kasi yan, paglabas ng kasa, depreciated na. No? So ito may sumalo na po on your behalf. Okay? So kaya nakasave ka na ng 200,000. Mahigit. Almost brand new. Difference lang syempre yung showroom, cafeteria, and everything. Pero dito sa amin maganda, pwede mo ilabas anytime pag nagustuhan mo and you have the budget. Okay? Guys, ito pa yung isang halimbawa natin dun sa save a lot of money. No? Meron po akong 2023 Honda BRV. Actually, naka-reserve na po ito. Ang brand new price po nito is around, nasa 1.3 million na, kung di ako nagkakamali. 948,000 nabili ng owner. Actually, ni-reserve niya po yan kahapon, no, nung may-ari. So, wise ba yung ginawa o yung decision ng may-ari nung bumili nito? You do the math. Di ba? Kung nakasave ka ng 300,000, wise ba o hindi? Almost brand new, complete CASA records, walang problema, 300,000. Okay? So, proceed na tayo guys sa number 2, reliable car dealer. Yan, syempre, pagka pupunta kayo sa mga reliable car dealer, nandiyan dyan po yung mga unang-una, yung professional, no, na mga sales staff or marketing professional na mag-a-assist sa inyo rito sa amin. Tapos, meron din tayong warranty na ino-offer. Pagka bumili din kayo rito sa amin, almost the same din with brand new. Meron din po kaming car insurance. Almost the same din with the brand new car. Actually, mas mura pa yung insurance rates namin compared sa kanila. Okay? One more, we also offer money back guarantee. So, syempre guys, eto, I will admit it, nobody's perfect. Even in a brand new car dealership, pag bumili ka ng brand new car, sometimes nagkakaroon din po ng mga tinatawag na defect. Diba? So, may mga recall po silang ginagawa. How much more, syempre, sa used cars. Diba? Lalo na kung medyo matanda na po yung age niya. Okay, so sa amin, as long as nakita namin na ayos ang makina, ang transmission, ang air conditioning system niya, under warranty siya,
pwede po namin i-display dito. Okay? Third thing is yung vehicle history reports, no? So, ito kagandahan dito sa amin, guys. Pagka pumili ka sa amin ng used cars, clean papers po siya. So, na-verify na po namin lahat ng papers niya. Documented na po. Tapos, usually, matcha-check nyo rin po dito sa amin yung profile ng previous owner, kung saan po siya nagpapa-service, nagpapa-change oil, or tinatawag natin na nagpapa-check up. And kung saang dealership din po niya nabili, kung saang kasa po niya nabili. Minsan, actually, madalas, yan, isasama po namin siya sa materials pagka tina-turn over namin yung sasakyan. Yan. Tapos, maganda po dito sa amin, guys, we do file and transfer of ownership. So, pagka bumili ka sa amin, kami na po yung gagawa, magre-register sa pangalan mo. Same din sa brand new dealership. Almost the same. Parehong-pareho. Pero maganda dito sa amin, hindi mo kailangan pumila. Test drive the car, you have the cash, pwede mo ilabas today. Okay? Ayan. Number 4, guys, favorable financing terms. Ayan. Pwede pong all-in DP, subject for bank approval. Meron kaming 20%, 30%, 50%. Down payment na pwedeng i-offer sa inyo, depende kung magkano yung budget ninyo, kung magkano yung magiging gusto nyo monthly. We have a lot of partner banks at saka leasing partners na pwedeng mag-cater sa inyo, and sometimes nagbibigay din po kami ng 1-day approval, basta kompleto requirements, pwede nyo pong ilabas. Katulad nung isang araw, meron kaming client na nagbigay siya ng Monday morning, unfortunately, lumabas yung approval gabi. Pero, within 24 hours, nailabas niya rin yung sasakyan kinabukasan ng hapon. Okay? Number 5, yan, we accept trade-in. We call it one-stop shop, guys. Lagi ko sinasabi sa mga past videos natin na kung bakit used cars, di ba parang ang sarap. Ang dami mong choices, no? Dali mo lang yung old car mo, pwede mong i-trade in sa SUV yan, pwede mong i-trade in sa bagong sedan, pwede mong i-trade in sa van kung lumaki na yung family mo. Ang dami mong options, guys, pag pumunta po kayo rito sa amin. Just bring your old car, i-appraise namin. And ang kagandahan dito sa amin, medyo mataas pag nagbigay kami ng trade-in value. Kasi po, wala pong dadaanan na ahente, broker, managers, dealers na kailangan bayaran ng buy and sell. Kaya mataas ang appraise value namin dito. Okay? Guys, ito isang halimbawa. Nabili ko tong Ford Explorer sa Ford Global City. Okay? So, nagpa-service yung customer doon. I think may appraiser din sila doon. In-appraise yata to. Hindi yata nagustuhan ng may-ari yung value na in-offer sa kanya. So, ako naman, I think nag-text yata siya sa page or kami yung nag-follow up sa kanya if available pa po itong Explorer na binibenta niya. Nagkasundo po kami sa price. Halos kinabukasan, nagbayaran din po kami. Ako po pumunta dun sa mismong dealer para i-settle yung payment. Okay, so next na po tayo sa last na. Number 6, drive a better car. Ayan. Ito po pinaka-importante sa lahat. Bakit po drive a better car? No, yung number 6 natin. Kasi yun po yung binanggit ko kanina sa inyo. If you have a certain budget, napakarami mong pwedeng pagpilian. Let's say, for example na lang, you have, yung value nito, 1.3, no? 1.3. Example po nitong Ford Explorer. 2017 Explorer po siya, automatic. Meron akong 1.3 million, guys. Pupunta ako sa brand new dealership, no? For example, Toyota. May nakita ako doon na sedan, which is yung Corolla Altis GR. I think ang value no nasa around 1.3 din. 'Di ba? So ikaw, kung ako po, nabibigyan ko po kayo ng halimbawa. May family po ako. I have 2 kids. Madalas kami lumabas. I have 3 kids na pala actually. Madalas kami lumabas. Tapos may budget ako na 1.3 million. Minsan, mapapaisip ka, 'di ba? Parang bibiling ko ba yung sedan na to? Brand new, the following year depreciated na, or pwede ko ba i-consider to? Guys, ang brand new po nito nung lumabas nasa around 2.5 million, no? So ngayon check natin yung loob. Pwede kong pakita sa inyo kung bakit napakadaming option dito sa used cars, no? Pag may certain budget ka, minsan mapapaisip ka, ikaw na mag-decide kung
valid ba yung mga reasons na sinasabi ko sa inyo. Guys, this is my opinion ha. Sinishare ko lang po sa inyo yung halimbawa ko. And correct me kung may mga kailangan po tayong i-correct dun sa mga sinasabi ko. And feel free, i-accept po natin yan. Okay? So pakita ko sa inyo yung interior nitong Ford Explorer. Test drive na rin natin para last naman na ma-explain ko sa inyo na mabuti. Guys, ayan, nandito na tayo sa loob. So pakita ko lang po sa inyo yung specs. Ayan, push start button. Tingnan nyo po, Sony ang kanyang sound system dito sa Ford Explorer na ito. Ayan, ito po yung kanyang susi. Power tailgate. Tapos ang maganda rito guys, may sunroof. Diba? Yung 1.250 million mo, may sunroof na. Mag-e-enjoy yung mga kids. Diba? Yung mga loved ones mo na isasakay mo rito. Ang gas consumption, malakas sa gas. Siguro mga 6 to 7 kilometers per liter. Pero kung may budget ka, 1 million pataas for sure. Nako-consider mo na yung mga ganyan. Diba? Siya nga pala, guys, bakit maraming options dito sa used car? Bakit maraming options? Number one, kagandahan, different brands and different categories, no? Nasa sayo na lang kung paano mo i-consider or spend yung budget mo para sa family car mo, diba? So pwede ka rin naman mag-brand new na sedan kung mako-consider mo yon. Kaya lang sasaluhin mo nga yung depreciation value niya, or pwede ka rin namang humanap ng mga tinatawag natin na nasa sweet spot, no? I think sinabi ni James Deakin yan yung sweet spot. Yan, meron tayong sweet spot. Ito yung mga 2 to 3 years old, no, na second hand car, no? May sumalo na nung depreciation value para sa inyo. So sa lahat ng mga nanonood, guys, opinion ko lang po ito, sinishare ko lang po sa inyo. Yung mga kaibigan ko po dyan sa brand new car dealership, wag po kayo magtatampo sa akin na maganda po ang brand new. Ako po, I used to work in a brand new car dealership. Yung mga managers ko doon, yung mga may-ari, mga used cars ang gamit. Tataka ka. Diba? Kasi yung mga Pilipino, guys, tayo pong mga Pilipino, no, nagiging practical na. Sa US, allergic po talaga, no, yung mga kano sa mga brand new car dealership. Aware ako dyan, nire-research ko po yan, guys. Allergic sila. Parang, why would you buy a brand new car if you can save a lot of money for 2 or 3 years old car na available in the market, no? May sumalo na ng depreciation value para sa'yo. Tapos kung pang negosyo mo naman, let's say for example, L300, guys, pumunta kayo sa car lot ng mga bank reposes ngayon, napakaraming hatak. Bumabaha ng L300, bumabaha ng Mirage, bumabaha ng Vios. Bakit? Kasi binili nila yon brand new, supposedly pang nenegosyo nila. Ang problema, siguro nung in-enroll na po nila sa pang-business, hindi na po ma-accommodate yung monthly amortization dahil malaki po ang difference ng monthly. And number one, next doon is hindi naman ikaw yung gagamit. Siguro sabihin na natin ikaw ang gagamit. Malalaspag yung auto kasi ang term natin dito, no, panghaharabas mo na, or may driver ka naman na gagamit nito. Why would you buy brand new for that specific car, 'di ba? Kung pangnenegosyo mo lang, hindi ikaw ang gagamit. Sayang ang pera. 'Di ba? Unang-una magsisimula ka pa lang ng business, as much as possible, gusto mong kumita. Paano? Sa mababang monthly amortization, yung masasave mo doon, income mo na yun. Mas mababayaran mo na mabilis o mahuhulugan yung pre-owned car. Kaya tanongin niyo yung mga financing companies ngayon sa second hand. Konti po. Siguro, konting-konti compared doon sa brand new, yung mga nahahatak nila na sasakyan. Ayan. Sige po, kung meron pong mga brand new car financing dyan, i-correct po nyo ako kung mali po ako. In fact, yung mga brand new car dealers ngayon, guys, nagtitinda na rin ng second hand. So, yun lang po yung simple example, no? Yung mga brand new car dealers nagtitinda na rin ng second hand kasi aware sila na tayo pong mga Pilipino ay nagiging practical na at gusto makatipid
ng, syempre, yung hard-earned money. Ayan. So, sana po marami po kayo natutunan sa mga halimbawa na isinet ko ngayon. And abangan nyo po yung mga next videos natin. Maraming salamat guys sa suporta. Kayo po yung aming tinatawag na quality audience, no, dito sa aming channel. And sana po tuloy-tuloy pa po makapagbigay pa tayo ng maraming tips and samples, no, examples sa mga kababayan natin, mga kasama natin Pinoy. Okay? So, once again, this is Lloyd Ugarte. Thank you for watching. See you again.